Ano yung take mo dun sa magbabayad sa content creator for promotion? Walang problema for me yun. Depende lang kasi kung ano yung binabayaran. Ganito kasi yun eh. Di ba merong lumabas na viral issue? Yung nagpapabayad, nagpapapromote. Ito kasi ang take ko dyan. Ang promotion para yung advertisement. Iba-iba yan ah. Iba-iba yan ah. Depende rin kasi kung sino yung kliyente. Di ba? Tayo content creator tayo. Okay? Sabi ko ang promotion advertisement. For example, binayaran ako ng computer store para i-promote yung product nila. That's promotion. That's advertisement. Right? Yung mga podcast ko, meron akong sponsor. Miss Catalina Galietes, meron akong ginawang ad para sa kanya. Sinabi ko yung content niya, please subscribe to her. That's promotion. Bayad ako dun. Nag-sponsor siya ng podcast ko, 3,000. Pinomote ko yung channel niya. Bayad ako dun. For me, there's nothing wrong with the promotion. Kasi advertisement yan. Now, the question is, anong klase ng promotion? Yan yung sinasabi ko na for example, inoperan kita ng service. Ipopromote kita para dumami yung followers mo. Kaya nga tinatanong ko kayo palagi, anong tawag nyo kapag binebentahan kayo ng produkto na sinasabing makakatulong pero hindi naman? Di ba ang tawag doon scam? Binebentahan kita ng produkto na, ganito to, matutulungan ka nito, pero sa totoo, hindi naman. Scam yun. Right? So ako, for example, creator, lumapit sa akin, promote mo naman ako sa channel, sa page mo, sa ano mo, ano mo naman ako, babayaran kita. Bago ko sagutin yung question na yun, bago ko tanggapin yung offer niya, titignan ko muna. Handa ka na bang ma-promote? Ibig ko sabihin, okay na ba yung content mo? Kasi merong content creator na ganun, na willing to spend for promotion, boosting, because they are already confident sa content nila. Because alam nila na kailangan ko lang ng reach. Confident ako, maganda yung content ko. Right? At the same time, titignan ko rin, ano ba yung content mo? Ang papapromote ka sa akin, ang target viewers mo, gamers. Ang audience ko, content creators, are we a perfect match? Hindi ko aabusuhin yung ibabayad mo kasi gusto mo magbayad dahil ang hindi mo alam. Alam kong hindi ka matutulungan. So, ba't tatanggapin yung bayad mo? Sometimes, moral responsibility mo na lang yan eh. Ethics. Diba? Alam mong hindi makakatulong. Alam mong humihingi sa siya ng tulong. Handa siya magbayad. Pero hindi mo siya kayang tulungan. Tatanggapin mo ba? Walang problema sa promotion. Advertising, walang problema as long as it's transparent. As long as it was agreed upon. Like for example, ang usapan nila, for example, ganito. Promote mo naman ako, babayaran kita. Ito yung audience ko, hindi ka matutulungan nito eh. Kahit na, sure ka. O sige. Diba, kontrata tayo, kaliwaan, pirmahan tayo. Walang problema doon. Napag-usapan nyo yun eh. Sinabi mo na hindi helpful sa ito, hindi kita masyadong dadagdagan ng follow. Itong mga followers na itong ibibigay ko sa iyo, or baka pa-follow sa iyo, hindi to manonood sa iyo. Diba? As long as sa expectation ng tama, walang deception, walang panluloko, walang problema doon. Kagaya ng pagpopromote ng sugal. For me, wala akong problema doon. Though ako personally, hindi ako magpopromote ng sugal. Diba? Pero kapag nag-promote ka ng sugal kasi sisinungaling ka, yung sabi, panalo kayo dito, madaling manalo dito, mananalo kayo sa ganyan. Kahit alam mo naman ang ginagamit mong account is peke, para lang sabihin na nanalo ka. Deception yun. Dapat set mo yung expectation. Sugal to, pwede ka matalo dito. Pwede kayo ma-addict dito, kaya mag-ingat din kayo. Kaya nga di ba yung sa sigarilyo, nilalagyan na, pwede kayo magkasakit. Same thing. As long as walang deception, walang problema dyan, that's business. Pero pag mayroong deception, ibang usapan na yan. When you're trying to promise something that will not happen, when you're trying to offer something, a product that sinasabi mong helpful kahit hindi, deception yun. Doon may mali. Kasi yung promotion alone, okay lang yan. Advertising yan eh. Pero yun nga, morally, ethically, or ethics, pag sinabing yung are you helping ba talaga? Anong klase ng tulong? Yan. Kasi if it's something na hindi talaga helpful, mahihirapan tayo dyan. Like for example, Zainab Harake, sino nga ba yung yung nakaaway niya? Binayaran sa Zainab para makakolab sila. Ano yun? That's a deal. Dahil parehas na ng niche, parehas na ng audience, matutulungan na lang isa't isa, ang babayad to, si Zainab Harake naman, yung audience niya, pwedeng si Tolentino ba yun? Nakalimutan ko na yung pangalan, yung nag-away nito recently. Diba? Okay lang yun, usapan yun eh. Basta mayroong deception, yun yung may problema.
Yung for example, uy, taga-abroad ka pala, promote kita, bayaran mo ako ng 17,000. Magkano ba yun? 27,000, dalawang channel, dalawang page. Dadami followers mo, maraming manonood sa'yo, mamonetize ka na, kikita ka na. Deception yun. Kasi hindi totoo yun eh. Diba? Hindi naman porke monetize, kikita na eh. Bibigyan ka ng followers para diba may viewers mo. Bakit? Yung bang mga viewers na ilalagay mo or followers na ilalagay mo, automatic magugustuhan yung content ko pag hindi ako gagawa ng content? Alright? So, sa question na, ano masasabi mo pag pababayad yung content creator sa promotion, okay lang. Ang tanong dyan is nanloloko ba? Yun yung problema. Okay? Klaro yan ha. Yung stand ko dyan, okay lang ang promotion. Ang tanong lang dyan is meron bang panlolokong nangyari? Kasi pag meron panloloko, yun yung I don't agree on it. Meron tayong mga kaibigan dati na na-coach ko rito sa YouTube. Sabi, 100,000 na naibigay ko bago ko na-realize na hindi pala worth it. Kasi inaano siya ng mga tamis sa salita eh. Monetize ka, yung mga stars, yung mga super chat sa akin, magkakaroon ka rin ng ganito. Hindi naman automatic na gano'n yun, di ba? Kahit yung mga sahod reveal, kasi hindi naman sinasabi sa inyo kung paano nakuha. Panloloko yun, deception yun. Nagbi-build ng hype, sinesensationalize yung sahod, pero hindi naman sinasabi kung paano nakuha. Di ba? Yun yung masama, yun yung problema. Kasi merong itinatago, merong inililihim, merong hindi ini-explain.